I will give you treasures of darkness, riches stored in secret places. Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating treasure marker analysis. Meron tayong natanggap dito na napakagandang marker nito kasi merong kasamang original Japanese map. At bago tayo mag-decode, ako'y mag-shoutout muna sa lahat ng ating mga katiyats sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga katiyats in abroad. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo. Okay mga katiyats, ito yung marker na pinadala ng ating katiyats. Ito ay textbook marker din ito. Ayan, yan yung X na merong yan, kasama na V at merong dot. At hindi lang yan, meron siyang sign for boxes of gold. Ito yung mga boxes to. Yan, mga box yan. So ito ang direksyon nito ay dalawa ang direksyon nito kasi ang dot mismo ay direksyon ito. Pero ang pinaka direksyon ay ito siya. Ito yung arrow niya. So it's either kasi yung box ay nagaganon. So pwedeng dito na direksyon. Pwede rin dito. Ayan. So napakaganda nito. Sabi ni Katiyats ay meron daw old mango na napakalaki dito. At merong gustong bibili na Amerikano sa puno ng mango. Yun lang ang bibili niya, yung lupa na may mango. Kaya pwedeng may treasure talaga dyan. Lalo na mayroong mapa na papakita natin mamaya. Japanese map yun. Meron pang ibang mga sign dito pero ito ay hindi natin alam kung bilog ito o litrang C. Pero kapag ganito ang direksyon niyan ay papunta doon. So check nyo ang unahan yan. Ito ay ano pa ito, parang pointer pa yan. Ito naman nagsasabi ng down ito. So down in 1 dot, down in 5 meters. So pwedeng sa front in 5 meters 1 pole. Okay, pwedeng 1 pole 5 meters ito, 5 meters din ito. So pwedeng 5 meters. Sa front, check nyo lang kung anong meron dyan. Sa front 5 meters. Gamitan nyo ng inyong locator. Kapag iikot sa 5 meters in front, yan, i-test dig nyo. Okay, punta na tayo sa mapa. Okay, so ito yung mapa ni Katiyats. Ito yung gawa niya at meron ding original map. Ito yan. Ito yung lugar daw na merong gustong bumili na Amerikano. Bilhin na itong puno ng mangga daw yan. Yung nasa mapa. Napakalaking century old mango. Ngayon atin i-analyze ito. Unahin muna natin itong kanyang original sketch niya. Okay, so ito yung old tree, merong atabay at saka ito yata yung bato na may sign. Okay, yung bato na merong X at saka check, saka merong gold bars sign na nagaganon na merong dot. Ito yata yon. Okay, so ito unang gawin nyo mga katiyats ay kumuha kayo ng inyong kompas at tingnan nyo kung i-locate nyo ang east. So kung ganito yan, kung ang east ay galing kayo dito sa
itong pinaka-marker. Dito kayo tatayo. So tatayo kayo dito, hawak yung compass, and then hanapin nyo ang east. Okay, so kapag ang east ay nasa puno, ang east ay nandyan, nakaganyan, nasa north ka, so yan ang tamang alignment. So yung linya na yan, dyan kayo mag-test dig palinya. Okay, at ang hanapin na distansya galing sa kahoy ay 5 at 7. Yan ang pinaka magandang distansya galing sa kahoy, 5-7 meters. At kung magkataon na itong balon na hinukay nyo, ito kung nagkataon yan na ang distansya niyan ay pasok sa 5 or 7 galing sa puno, yan 5 or 7 meters, kung pasok yan na nahukay nyo, ipagpatuloy nyo kasi yan ang magandang mga distansya galing sa puno. Okay, so ito ang 7 meters ay adjustment na yan. Umpisa ka agad kayo sa 5. Kung wala ay laki-lakihan nyo para makuha yung 7 meters galing sa kahoy yan. At itong marker naman ay nagsasabi siya na merong volume. Itong nakaganon, nakaganyan, yan ay bunker yan eh. Yan ay volume of gold bars. Kaya ito ay big deposit ito. At iba ang, palagay ko iba ang tinuturo nito. Nasa mapa ito na isa. Yung isang mapa. Okay, ang pangalawang paghanap dyan ay baliktarin natin. Dito naman kayo tatayo sa may puno. And then hanapin nyo ang east. Binaliktad natin ito. So hanapin nyo ang east. Sabihin natin ang east ay papunta rito. Example lang ito, pero west naman yan talaga dyan. Halimbawa lang yan, east ito. So ganun pa rin ang distansya. Itong linya ng east, north, northeast, north yung puno at east yung hinahanap nyo. So itong alignment na ito, dito rin kukuha ng pag-test dig ng 5 and 7 meters. Test dig din yan. Ibig sabihin ay opposite tayo. Nag-mirror tayo, mirror image. So kung ito yung puno, ay nagkukay tayo dito sa kabila, and then sa opposite side, nagkukay din tayo ng parehong distansya, 5 and 7 meters. 5 and 7. Ganun dito sa kabila. So compass lang ang kailangan. Meron naman kayong compass sa inyong cellphone. Mag-download lang kayo ng compass apps sa cellphone nyo. Okay, at meron naman kayong diba, locator. So maglakad kayo, i-cross nyo ito ng 4 na beses. I-cross nyo rin sa kabila. Kapag mag-detect itong ating mga prospect na distansya, kapag nag-ikis dito ang inyong mga locator, ito na portion, or isa dyan malakas ang ikot niya, ibig sabihin doon talaga ang hukay. So gawin nyo, maglakad-lakad lang kayo 4 na beses. Okay, mag-cross kayo dyan kung talagang iikot ang locator, at kung saan iikot, doon na kayo mag-concentrate. Okay, puntahan natin ng original map. Ito yan. Okay, so ito yung original map ng hapon. Okay, sa mapang ito ay merong sinabi siya na merong 2 item. Isang giveaway at isang big deposit bunker. Ito yung bunker niya. Malalim yan.
Okay, dito muna tayo sa giveaway. Saan ba ang giveaway dyan? Okay, ang giveaway ay narito. Given dyan is 14 feet. Pero bihira lang gumagamit ng 14 ang Hapon. Meron kasi silang sariling measurement, 14 shaku. Ang 14 shaku ay ano yan, medyo maliliit sa foot. Kaya kung 14 foot ito, narito given yan, kung 14 foot, bawasan natin yan, ay nasa 13 or 12 foot lang. So ang 12 feet divided by 3 is 4. So 4 meters. Para madaling maintindihan, 4 meters ang distansya, or mahigit, kung sabihin natin 4.5 meters ang distansya ng giveaway. Ito yung giveaway. Maliit na box. Ito yung sa akin ng gold. So merong gold in the box sa 4 meters na layo galing sa mangga. Ang Hapon ay gumagamit ng measurement na 1 pole. Ang 1 pole is equals to 5 meters. Kaya kung 1 pole ang ginamit nila dito, ay 5 meters ito, hindi 4 meters. Pero maliit lang naman ang diferensya ng 4 at 5 meters. Kaya kung maghukay tayo dito, papunta rito, okay, ang direksyon yan ay ito. Ito na sign, ito ay west. So going west pala ito. So tama tayo kanina sa ating sa tabay nyo. So in opposite side tayo. So west. North pala itong west. East, south pala itong itong bunker ay nasa south ito. Okay, at meron siyang distansya na binigay, na putol na lang ang mapa. Ito yun, galing sa puno. So mamaya na yan, dito muna tayo kasi nalocate na natin ang giveaway papuntang west. So west siya dahil ito yan. And then 14 shaku can be 4 meters or 5 meters west. So ito na, west 4 to 5 meters. So hukayin nyo ng malaking hukay ang west galing sa mangga, 4 to 5 meters distance. Tandaan, 4 to 5 distance, hukayin nyo ito. 4 and 5, pagsamahin nyo na yan, isang hukay lang, 4 to 5 meters. Distansya galing sa puno is 4 to 5 meters. At dahil giveaway lang yan, ang lalim niyan, pinakamalalim ay 7. Umpisa sa 4 meters to 7 meters. Okay, magulo ba? Ulitin natin kasi dito lang tayo makakuha sa giveaway. Itong may poison yan. Itong big deposit dito, delikado yan. Kaya dito tayo mag-concentrate. Again, magsukat kayo ng 4 to 5 meters papuntang west. And then pagdating sa 4 and 5 meters, hukay kayo. Test dig ng malaking butas. Ang butas ay 2 metro ang diametro. Ang lawak ng butas 2 metros, lakihan nyo para kasama na yung 4 at 5 meters. Yan ay galing sa puno. Malapit lang yan kasi 4 and 5 meters. Baka makajackpot na kayo dito. Balato nyo ko, ha. Okay, so 4 to 5 meters yan, malaking butas yan. Ang pinakamalalim niyan ay 7 meters. Okay, punta na tayo dito sa good luck dyan.
sa ano nga pala, sa giveaway. Ang meron dyan sa giveaway, expected yan, kapag mga ganito na engineering, ano kasi ito, engineering map, siguradong gumagamit sila ng simento dito kasi ito'y Emperor Treasures. So ito, binuhusan to ng simento, itong giveaway, at ang size ng box diyan ay 2 by 3 feet by 2. So ito rito 2 feet, and then 3 feet ito, and then 2 feet naman ang taas. Ang haba ay 3 feet. Yan yung makita nyo na concrete box. At ang laman yan ay estimated 4 to 6 bars. Malalaking bars yan. Tag 20 kilos bawat isa. Pinakamagaan dyan 15 to 20 kilos. Okay, yan yung giveaway. Ngayon punta na tayo dito sa big deposit. Kuha muna tayo ng bagong picture kasi marumi na siya. Okay, so ito na tayo. Big deposit naman ang tirahin natin ngayon. Pero kung ako sa inyo ay pabayaan nyo na lang yung big deposit na yan kasi merong poison. Ito na sa akin, poison yan. Merong poison sa bawat entrance, sa bawat gilid. So dahil kwadrado ito yun, no? Kwadrado ito ay sa bawat entrance, yung bawat dingding niya ay merong poison. Yun ang sabi diyan, no? Yung binilugan ng pula. So ito, number of boxes ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 by 7, 49 boxes of gold bars. Sabihin natin ng box ay may laman na 8 o 10 gold bar. So napakarami talaga niyan kasi yan ay bunker. Yan sa mapa, ano lang yan tingnan, mababaw, malalim yan. Nasa 30 meters yan. Dito muna tayo sa mangga. So sa puno ng mangga, west itong giveaway. So west. So ibig sabihin ito yung east at north yung likuran. At itong harapan, ito yung south. Narito sa south ang bunker. Ngayon, ang layo niyan, so ang importante, alam natin ang direksyon. So south siya. Ayan. Papunta siyang south. Ngayon, ayan, dito 14 itong west, 12 itong south. So, kung 12 ay 4 meters din. So, pareho ang distansya ng giveaway at big deposit. Ang galing sa puno. Ito ang maganda. Kasi ang 14 siyako, maliit kasi ang siyako sa foot. Kaya sinabi natin kanina na nasa 12 foot lang ito. At 12 divided by 3 is 4. Kaya 4 ang distansya ng giveaway. 4 to 5. Ngayon, itong 12, kung 12 foot ito, dahil sa siyako, Japanese measurement, maliit na foot. So, hindi ito 12, nasa lang ito. Nasa 12, make that minus 2, nasa 10 feet. So, 10 feet divided by 3. Okay, ang lalabas dyan ay 10 divided by 3 is 3.5. 3.5 meters ang distansya ng entrance galing sa puno ng mangga. Ayan. At ang pagkaganda ng bunker na ito dahil vertical lang siya. Hindi siya nag-drift. Ito yan, no? Ito yung entrance. Yan. Diyan kayo magukay. At ito yan. Dito sa harapan ng puno. Ito.
Ang kulayan natin ng pula ha. So ito yung south na alignment. 9 meters yan. So 9 meters. Ngayon kung tingnan natin sa blow up na mapa, ito yan. Ang puno ay nandun sa unahan. So ito, hukayin nyo, makarating kayo ng bedrock. Ito, bedrock ito. Malalaman nyo na hindi kayo tumama sa daanan kasi kung dito kayo nakapaghukay, ang tamaan nyo ay bedrock. Ngayon ang hanapin nyo ay ito. Itong mga boulder na kasing laki ng ulo. Ito, kapag natagpuan nyo yan, marami yan. Ang kapal ng boulder na yan ay nasa 2 meters. So kapag nakita nyo yan na napakaraming boulders na bilog-bilog, yan ay yung diretsuhin nyo. At ito, mas malaking boulders ito. At ang kapal niyan ay nasa 2 meters pa rin. So all in all, 4 meters na puro boulder ito. Puro bato yan na kasing laki ng ulo. Mga boulders yan. So 4 meters ang kapal. Kapag may encounter nyo yan, tama na ang inyong direksyon. Okay, itong sa gilid, kapag nagkamali kayo, napakakapal na bedrock yan. Solid rock ito, mga solid rock. Ngayon, ito na. Pinuhusan ito ng konkreto. Ito, concrete yan, solid. At pagkatapos yung makuha itong mga boulders, makita nyo merong simento malapad. Ang kapal niyan ay nasa 1 meter. Butasin nyo yan at mapasok nyo ang chamber. Ito na yung chamber niya o ito. Yan ay kwarto. Gawa yan sa bedrock. Yung solid na bato, kinarve nila. Ginawang room. At nilagyan ng 49 boxes. 49 ito. Ka-box of gold bars. Ang laman ng box ay gold bars. Ngayon, kung makapasok na kayo sa room ay meron kayong makitang makapal na dingding. Ito yan, no? Itong sa gilid. Iba kasi mag-drawing ang hapon, hindi natin maintindihan. Ito yung dingding. Ngayon yung dinilugan ng pula, yan ay mga poisonous na gold bars. Okay, ang mga kanto, ang 4 sides of the wall ng room ay binuhusan nila ng poison. At kapag binutas nyo ang dingding at dadampot kayo ng gold bars, ay mayroong mga poison. Itong gold bars nasa gilid, nasa dingding, halimbawa. Ito yung dingding, itong ginapalan ko. Lahat yan ay may poison yan. At nasa gitna nito ang gold bars. Ito ang gold bars sa gitna. At kapag binutas nyo yung mga dingding, and then dukutin nyo yung mga gold bars, ang mga unang gold bars na nandyan sa dingding na malapit, yan ang binuhusan nila ng poison. At yung mga gold bar sa gitna ang walang poison. Kaya bago nyo damputin ng mga gold bars, magsuot kayo ng gloves at magsuot kayo ng gas mask tsaka face mask. Kasi baka mapahid nyo sa bibig nyo ang inyong gloves, merong poison yun. Huwag nyo rin ipahid sa inyong mata ang gloves kapag nasa loob na kayo. Kailangan talaga huwag madampi sa mukha mo yung gloves mo. Kasi pag dadampot ka ng gold bar, merong poison. Okay, so ano bang lalim nito? Bago natin marating ang bedrock ay nasa ano na yan? 14 meters. So 14 meters itong dito. Meron pala siyang binigay oh. 10 at 15, pero hindi 2 meters. Yan ay Japanese measurement. Kaya hindi tayo tiyak kung meters yan.
Basta't sa karamihan na mapa na meron ako, ang bago marating ang itong first layer ay 14 meters yan. At dito na mag-umpisa ang mga boulders. And then kalahati niyan 14 na naman, 14 meters. So 28 meters kasi karamihan ng bunker ay 30 meters talaga yan. Typical design ng Yamashita bunker. So 14 by 14, 28 na yan. So tama tayo na pagdating dito ay mayroong silyo. Ito, concrete seal ito, makapal na concrete. Sabihin natin 2 meters yan. Kanina sinabi ko 1 meter. Sabihin natin 2 meters yan para mabuksan. Nakapasok kayo. At tamang-tama. Plus 28 na yan. So 2 meters ang height ng bunker. So pwedeng makatayo ang tao dito. Pwede kayong makatayo pag nakapasok kayo. So all in all 30 meters ang lalim nito. Okay, yan ay typical na mapa ng Hapon na mga measurement ng lalim. Hindi basta-basta nagbaon ng Hapon ng sabihin natin 10 meters lang na bunker. Walang bunker na 10 meters. Kasi isang batalyon yan ang nagukay, kaya kayang-kaya nila magukay na hanggang 60 meters deep. Meron pa nga silang tunnel na 200 meters deep. Yan, parang mga gold na yung ano dun eh. Makakuha na ng mina ng gold sa ganung kalalim. Pero totoo yan na ibinaon talaga nila yan under the water table. Yung lumagpas pa tayo sa water table or aquifer. Kaya napakahirap niyan. Ngayon, ang booby trap dito ay tanging poison lamang. Walang sinabing bomba. Ayan. Yan. Kung ukain nyo yan. Pero kung ako, dito na ako sa giveaway ito. Pero ito, nakuha naman natin ng distansya, 9 meters south of the mango tree. I-try nyo na lang. Kapag nakita nyo itong mga boulders dito na 4 na meters ang kapal, yan na yan. At dandaan nyo na lang hukayin. Savings na lang yan. Baka madisgrasya pa kayo dyan. Kasi poisonous. Pero ang importante, alam nyo na meron dyan. Okay, so ako'y magpaalam na mga ka-TH. Good luck sa inyong lahat. At maraming salamat.